Mapagpalang araw ngayong umaga, tulog na tulog pa si baby pero kailangan na namin siyang gisingin dahil napaka-espesyal ng araw na to kasi it is Bring Your Child to Work Day. So ini-encourage ang mga empleyado ng buong district na dalhin ang kanilang mga anak sa kanilang mga trabaho nang maunawaan nila kung ano ba ang pinagkakaabalahan ng kanilang mga magulang sa tuwing sila ay hindi nila kasama. Kaya naman kapansing-pansing, excited siya sa pagpasok sa aming eskwelahan. Manghang-mangha siya sa angking laki, ganda at linis nito. Unlike dati na kapag dinadala namin siya sa aming trabaho sa Pilipinas, pagdating niya sa aming mga eskwelahan, bibong-bibo siya. Ngayon, tila nagdadalaga na siya, malaki na talaga siya kasi nahihiya na siya sa mga estudyante at ibang mga employees, mga admin na nag-hi sa kanya at nangungumusta sa kanya. At sabi niya, excited na daw siya na siya daw po ang magiging teacher ngayong araw na ito. Meanwhile, hinatid ko muna ang kanyang mami sa kabilang building dahil na-assign siya sa medyo malayong building habang si baby naman ay ready nang pumasok sa aming unang klase. So siya po ang nagpupush ng aming cart na nandyan po ang ating mga teaching supplies at mga instructional materials. Kaya naman parang sanay na sanay siya at sobrang active niya at binuksan ko na nga po ang pinto para makapasok na siya sa aming classroom. Pagkapasok namin, inassist niya ako sa pag-aasikaso ng mga tables and chairs at pagbubuhay ng smartboard para pagdating ng mga students ay ready na kami. Pero ang napansin niya ay ang mga toys na nasa likod. At nang hindi siya makaabala sa aming lecture discussion, I just kept her busy sa pamamagitan ng pagkukulay niya sa iba't ibang mga characters na paborito niya. At nandyan na nga, no, dala-dala na rin siyang cookies para in case na magutom siya ay makakakain siya. Marami-rami na siya nakulayan sa unang period ng aming klase. At napansin niya at nagtataka siya kung bakit may ilan-ilan daw mga estudyante na gumagamit ng cellphone habang nasa klase. Kaya pinipilit niya ako na mag-print daw ako ng poster na sabihin ko daw na cellphone is not allowed. Dahil daw sa kanyang paaralan sa Pilipinas, hindi daw maaaring gumamit ang mga estudyante ng kanyang cellphone. Kaya, ready na kami pumasok sa aming ikalawang period. Ito na po, papunta naman kami sa aming English class ng grade 10. Kaya, diretso po ulit ang kanyang pagtutulak ng cart para makarating kami sa aming classroom. At habang ang nagdi-discuss ako, for example, I found a great article to blank in my research. There's a research paper. You know, when you write your term paper. No, you can do it. Okay. Ethan. At yun nga po, sa ikalawang klase nang-aabala na siya kasi uhaw at gutom na daw siya. Kaya pagkatapos ng bell, pumunta na agad kami sa classroom ng aming mentor para makapananghalian kami ng sama-sama kami pong mga Pinoy na empleyado dito. At after ng aming pananghalian, nagtutulak na po ulit siya ng cart para sa aming pangatlong klase. At dito tinuloy niya ang kanyang mga artwork, gumagawa na siya ng mga paper doll hanggang sa makapunta na kami sa aming panghuling klase, ang aming pong period 6. Ayan. Samantala, habang busy ang aking mga estudyante sa pagsasagot ng kanilang worksheet, eto nga, at pinagupit na ako ng kanyang mga paper dolls para daw po hindi siya mainip habang ang mga estudyante ko naman ay nakikipagbuno sa kanilang worksheet at exercises. Kaya nakadami din kaming mga paper dolls na nagawa bago matapos ang aming oras. Kaya ayan, sobrang nangungulit na siya at sinasabi niya na, "Daddy, I'm so tired." Napapagod daw siya sa school namin. At exactly, yan ang sinabi ko sa kanya. Kaya minsan, napapasensyahan mo na si Daddy dahil dumarating ako nang wala na talagang ka-energy para makipaglaro. Kaya yan, at mga tapos na nga sa kanilang mga gawain, nakipaglaro na ang aking mga estudyante sa kanya. At kitang-kita nyo naman kung gaano na siya kapagod, hindi na daw niya talaga kayang maglakad at antok na daw siya. Kaya tingnan nyo, lobat na siya na hindi na niya magawang maglakad papunta sa parking lot ng aming sasakyan at pagdating sa bahay, knockdown.